nakalipas and maraming nangyari. It was a long week for us, but He remains faithful sa ating buhay. And so, I invite you all to loosen up and let's give Him praise, let's give Him worship today, amen? Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This battle falls, and I tried with all my might.
chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change.
immovable. He can make possible even what is impossible. And today we say we believe, Lord. We believe in the power of your name. We believe that as we invoke the name of Jesus, there is something that is happening in the spirit that shall manifest even in the natural. Oh, invoke the name of Jesus, the name that is above all names. Hallelujah. Hallelujah. We keep believing. We keep believing. Early this morning, I saw Mommy Elvie. Can I ask you, Mommy Elvie, to just join us here? And I'd like to quote a passage in the book of James. It says there, call those who are sick. And I'm not just calling Mommy Elvie. If there's any one of you, mayroon ba sa inyo dito may dinaramdam na kahit anong sakit? Lahat ng may sakit, come, we will pray for you. It says there, call the elders of the church. Okay, can I call all the pastors and leaders to join us here? Surround them, and we will believe. Come on, those who are sick. Those who are sick, you can represent somebody. If you're saying, my brother is sick, he's not here, I'd like to stand there and believe for him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, we will believe. We will keep believing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And as the pastors to distribute this, we'll anoint them with oil. Come on, anoint those who are with you sick today. Lord, whatever has been decided in heaven, we call them forth to take place here on earth. Just as you said, Lord, as it is in heaven, your kingdom come, your will be done, Lord. And it is your will, God, for people to be healed of their sicknesses, for people to be healed from their infirmities. And today we stand in agreement with the word of God that you said, Lord, we call for the elders and pray for the sick people, and they will be healed by the name of Jesus. And so as we lay our hands, Lord, towards our family who are sick today, we stand in agreement to your word that they shall be healed in Jesus' name. We rebuke every spirit of infirmity. We are against you in the name of Jesus. You are broken. Your lock has been broken. The chain has been broken. You are set free, Mommy Elvie. You are set free. Those of you who are sick, you are set free in Jesus' name. Receive the healing of God. Receive the healing. Receive the healing in Jesus' name. Thank you, Lord, that you are true to your word and you never lie. Whatever you say, Lord, it shall come to pass. It will not come back to you void, but it shall fulfill, Lord God, what you have appointed it to do. And you have declared and released your word of healing. And we receive it in Jesus' name. We receive it in Jesus' name. We receive it in Jesus' name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for the blood of Jesus that covers it all. Lord, not only that your blood heals us from our sickness, but it cleanses us from our sins. Thank you that we receive not just healing, but we receive freedom. We receive our deliverance in Jesus' name. We receive, Lord, our breakthrough in Jesus' name by the blood of Jesus. Thank you, Lord, that we can believe on your word. We shall believe.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us all settle down in a bit. Hallelujah. God is an awesome God. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord, for that wonderful, wonderful presence. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is really good. Alam nyo, etong nangyaring ito, this should be a normal thing for us. This should be a normal thing for us. Yung nangyaring bagyo, tingnan nyo how God has spared us, how God has, kept us safe, kung paano niya tayo iningatan at nag-provide ang Lord. Unang araw pa lang ng bagyo, kumilos na po ang ating simbahan upang magpaabot ng tulong sa atin pong mga kapatid na nasalanta ng bagyo. Alam nyo, ang Panginoon talaga, hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Kung paano niya dinoble, minultiply ang mga binigay natin sa atin pong mga kapatid na nasalanta ng bagyo. That is a miracle. That's a miracle, the day-to-day miracle that God is performing in our lives. Hindi na tayo dapat nabibigla dyan. We should all be thankful to God. Dalawang bagay lang po ang nais kong i-share sa inyo sa atin pong pagbibigay in relation to the typhoon na dumaan po sa atin. Una, there is protection from God. Di po ba? Andon ang pag-iingat, ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Pangalawa, with all the things that is happening around us, dapat po maging grateful tayo sa ating Panginoon at hindi lang magiging grateful, maging generous tayo in giving our tithes and offering. Kaya't ngayon, hindi na po tayo magpapaligo-ligoy pa. Today is Sunday. Alam ko, naka-ready na ang inyong ikapo at handog. Pero this time, we will do a prophetic act. When we give, mag-utter kayo ng short prayer, sabihin nyo, Lord, thank you. Lord, I love you. Pwede po ba natin gawin yon? Sige po. Hawakan niyo po yung inyong sobre, pumila na po kayo, at atin na pong ipagkaloob ang ating ikapo at handog, at mag-utter tayo ng thankful heart sa Lord. Amen? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Itoon po natin ating mga kamay. Huwag niyo po munang alisin. Saglit lang po. Itoon po natin ating mga kamay sa atin pong inihandog. Diyan lang po kayo. Lord, thank you that you have given us an opportunity to give unto you. Bless all this tithes and offering. Gamitin mo ito, Panginoon, upang ipalaganap ang iyong salita. Ikaw ang mag-multiply nito. Bless all the givers, Lord, in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen. Hallelujah. Yun. Good morning po ulit, Cornerstone. So, yun. So, let's proceed na po sa ating announcement. Wala na pong kaabog-abog to. So, prayer group Wednesday, 6 p.m. at Emam's Garden. So, kung sino po yung available ng araw na yon, pwede po tayong sumama. And then, cell group. So, schedule po is according to cell leaders. So, available any day of the week. So, pwede nyo pong lapitan yung mga cell leaders natin if you still don't have any cell groups. And then, Thursday service po, 5 p.m. Dito po sa church yon. So, kung sino naman po yung may, halimbawa po may kakilala kayo na may pasok ng weekend, so, pwede nyo po siyang i-suggest na magsimba sa ating Thursday service. And also, Sunday services, 10 a.m. and 5 p.m. So, ayun nga po, balik po tayo sa dating gawi. Isasarado po natin yung gate once mag-start.
Ay, door lang po pala, sorry. Kasi gate na po sana, baka doon lang sila eh. Gate door lang pala. So, mag-close po yun once po mag-start na yung worship natin. And kung ayaw nyo po masaraduhan, punta po tayo maaga. And then, ayun, tech department recruitment. So, all ages po, pwede to. For 10 a.m. and 5 p.m. So, that will be for live stream. Lyrics, visual, and audio. So, pwede po tayong, kung sino po yung interested or kung sino po gusto maging part ng ating tech and media ministry, look for Carl. Ayun po si Carl nasa dulo. Brother, kaway ka naman. Ayun, si Carl. So, kung di nyo pa siya kilala nyo na siya ngayon. Then, ayun, once na mas-sign po kayo doon, then magte-training na po immediately. And syempre, ang ating inaabangan na 14th anniversary! Let's go! So yun, next week na po yun. And then, ayan, 10 a.m. combined service po siya. Wala po tayo nung 5 p.m. service. And of course, yung t-shirt po natin, ayan, so available pa rin po siya. And that's only for 400 pesos. So kung sino pa po yung mga walang t-shirt dyan, pwede nyo po lapitan si Ate Avic para po makuha yung mga sizes nyo. And then, ang team po natin is Medieval Renaissance Roman. Ay, hindi po yan. Pero yun po yung team natin. Wala lang po atang poster. And then, syempre, yung ating sword making contest. So, any material po yung gagamitin. Ang price po natin ay 3,000 pieces. So, pieces yun. Pwede individual or by group or cell group. Syempre, Kuya Jamir, iuwi ulit natin yun. And, of course, yung ating... ay, di na ba kami kasalit eh? And last is ang ating pastors, deacons, and deaconesses, and overseers. Mag-costume po tayo ng Roman soldier. So, medieval era attire. So, alam ko po, napakita na po ata yun last week pa. So, alam nyo na po yun or search nyo na lang po sa Google kung ano po itsura nun. And syempre, alam ko, excited po tayo sa word ni Lord. And di ko na po patatagalin pa. I will call on our beautiful pastor, Pastora Cathy Quezon. Amen. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngitian niyo po muna yung mga katabi niyo. At sabihin yung masaya akong kasama ka ngayon, katabi ka. Yung mga nandyan sa likod, magsiupo na kayo. Huwag kayong pakalat-kalat. Praise the Lord. I posted few days ago that we are relaunching yung ating food bank. Kaya po sa mga darating na araw, darating na linggo, ay lagi po tayong pwedeng magdala ng anything that you have extras at home. Minsan po napapasobra yung bili natin ng mga dilata, mga ketchup at kung ano-ano pa. And alam niyo po ba, minsan sa kagustuhan nating mag-stock ng madami, inaabot ng expiry. Tapos hindi na lang natin mapapakinabangan, itatapon na lang natin. Kaya nagagalit sa akin si Ate Day at si Ate Jack. Kasi ang daming mga natatapon. Kaya isort nyo na po yung inyong mga cupboards, yung inyong mga pantry, at tingnan po ninyo kung ano doon yung mga sobra ninyo at pwede ninyong itulong. We are building our reserves in our food bank. At yung atin pong mga naiipon doon, ay yun din naman ang ating mga pinamimigay in times of disaster. So may mga relief operations tayo. As you know, we have just finished yung ating relief operations ng nakaraang bagyo, and God never fails to show up. Nakita po natin palagi ang multiplication of food in times of disaster. So yung mga mga members natin whose houses got flooded, we have arranged food grocery bags for you. Pagdamutan na po ninyo ito. At hindi lang natin nadala ngayon, but we will coordinate with you kung paano po makakarating sa inyo yung mga konting ayuda, no? Ayuda tawag dyan, ano? Konting ayuda. Wag po kayong masyadong, hindi ko nasamahan ng cash. Baka kalkalin nyo ng kalkalin. Pero something that at least can help you and will let you know that we remember you. We are with you even in this difficult time. Amen?
Praise the Lord. Wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pagkilos mo. And Lord, we believe that you are here, that you are a God of miracles, and we can always tap into the many resources that you have in heaven. But we pray, Lord, that you will find us faithfully doing what you have asked us to do, that we will be channels of blessings for other people as well. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So ngayong araw po ay huling linggo ng ating serye patungkol sa generosity o yung pagiging mapagbigay. And today, I want to teach about generosity. Ang title po ng mensahe na aking ibabahagi is something that I have shared in the 5 p.m. last week. The givers and the takers. Yung mga mapagbigay at yung mga lagi namang ding tumatanggap. At wag na tayo magpaligoy-ligoy. I want to say na pag ikaw ay mapagbigay, when you are a giver in life rather than a taker, mas masaya ang buhay. Mas masaya ang pakiramdam ng taong mapagbigay. Sabi sa Biblia, it's more blessed to give than to receive. At ang pinatutungkulan po dito, hindi lang yung pagbibigay pagdating sa kaperahan. But I'm talking about giving in every way. Sa lahat ng kaparaanan, ano-ano ang pwede mong maibigay? Nagbibigay tayo ng compliments. Huwag po tayong madamot sa compliments. Minsan po, ang damot natin kahit pa sa compliments, sasabihin mo lang namang bagay yung suot mo ngayon. Hindi mo masabi. Ayokong sabihin, lalaki ulo niya. Lalaki ulo niya. Naku, sasabihin na lang ganyan. Parang kanina, thank you Ate Jock for the compliment. She's generous with her compliments. Sabi niya, ang bagay sa iyo yung ganyang dilaw. Kaya sabi ko, bibili ako nito 5. Pare-parehas. Araw-arawin ko. Araw-araw ko susuotin dahil sabi niya, bagay sa iyo. Yan, ganyan. We are generous with compliments. We are generous with encouragement. We are generous with our smiles. Huwag niyong tipirin yung ngiti niyo. Hindi ko alam bakit yung iba laging nakasimangot. Kaya di ba ang pangalan mo, anong pangalan mo sa kanya? Nickname mo, si Simang. Kasi laging nakasimangot. Laging busangot ang muka. Ang umaga pa lang talagang sira ng araw kasi talagang ang pangit ng itsura dahil nakasimangot. So maging mapagbigay kahit sa iyong ngiti, mapagbigay kahit sa tulong, physical help sometimes, kailangan ng tulong dahil binaha, kailangan ng mamap o mag-aalis ng mga putik. You can give your physical help when someone needs it. And syempre, hindi natin maaalis yung financial help and giving to the kingdom of God so that we can continue preaching the gospel. Yan po yung mga iba-ibang klase ng generosity. Meron pong uso sa generation natin, kung tawagin ay open-minded. Yan. Kaya tanungin mo yung katabi mo, open-minded ka ba? Yan. Pag tinanong na open-minded, automatic na dadala sa networking. But you know what? We need to be giving-minded people. Kailangan ang mentalidad natin na babago, hindi yung laging pakabig, kundi nagiging mapagbigay. Huwag tayong nabubuhay ng para lang tumanggap, kundi mabuhay tayo na maging daluyan ng pagpapala sa iba. If you are a generous person, you're going to be a very happy person. If you're a generous person, you're going to be a powerful person. Kasi ikaw ang nagbigay. Pag ikaw ang laging tumatanggap, nakaasa ka at nakadepende sa mercy nung nagbibigay sa'yo. Kaya pagka may magbibigay sa'yo, parang lagi ka nakaabang, kailan niya ibibigay? Maganda ba ang mood niya? Kailangan, tumambling ako dito, kailangan galingan ko yung sayaw ko para mabigyan niya ako. Di ba? Ganon. Parang ikaw yung laging may kailangang gawin kasi ikaw yung nangihingi. But if you are the giver, then you have the power in some way. Kasi parang, sige, itong bigyan ng jacket yan. Bigyan ng 10,000 yan. Galing kay Senator Alan. Mga ganon. Nagiging mas masaya ang buhay. Meron akong nabasang kwento ng isang babae. Sabi niya, meron siyang magandang bracelet.
Silver lang yung bracelet niya, pero it's filled with precious stones. Ang ganda. Gusto niya yung bracelet po na yun. Di ba may ganun tayo minsang gamit? Yung gustong-gusto niya. Anong paborito niyong gamit? Kasi alam ko minsan may paborito tayong t-shirt, may paborito tayong pantalon, na dahil bagay na bagay sa'yo yun, kahit pa gula-gulanit na, gustong-gusto mong suotin yun. Paborito mong unan, paborito mong kiskisan sa paa na kulambo, may mga ganon. Yung unan mo, ang baho-baho na, pero yun ang favorite mo eh. May mga ganon tayong paborito. So anyway, itong babae ito, may paborito siyang bracelet. So tuwing suot niya yon, meron ding isang babae na laging binabati yung suot niya. Kunwari, itago natin sa pangalan si Maria, yung may-ari ng bracelet. Tapos, kunwari, nakita natin si Avic. Si Avic naman, yung laging babati. Maria, ang ganda ng bracelet mo. Ang ganda-ganda talaga. Bagay na bagay sa'yo. Ganyan. Hanggang nangusap si Lord kay Maria. Ang sabi ni Lord sa kanya, Maria, ibigay mo yung bracelet mo kay Avic. Sabi ni Maria, lumayo ka sa akin, maling tinig. Hindi ikaw ang nangungusap sa akin. Wag to, Lord. Tapos gumawa na siya na iba-ibang dahilan. Lord, hindi bagay ito kay Avic. Hindi bagay sa kanya yung silver. Kaya itong bracelet na to, hindi to bagay sa kanya. Tapos na picture mo, parang bagay naman. Paano ba gagawin? Ay, Lord, hindi kasya kay Avic. Masikip sa kanya to kasi mas payat ako sa kanya. Hindi talaga bagay. At kung ano-ano pa. Di ba may ganon ang hirap pakawalan yung isang bagay na gustong-gusto mo? Hanggang sa alam na niyang kailangan niyang sumunod kay Lord. So dahil gusto na niyang sumunod kay Lord, binigay niya matapos niyang magbigay ng maraming dahilan. So binigay niya yung bracelet kay Avic. So natural, tuwang-tuwa ngayon. O kayong mga nasa tech, makinig kayo dyan. So siniguro niya na nung binigay niya kay Avic, yung bracelet, ay tuwang-tuwa si Avic, pero siniguro niyang alam ni Avic na mabigat sa loob niya. Sabi niya, ito na yung bracelet. Sabi ni Avic, ay, talaga ba? Para sa akin? Ayoko talagang ibigay pero sabi kasi ni Lord, ibigay daw sa'yo. So, ano pang gagawin ko? Pero talagang mabigat ang loob niya nung binigay niya. So after ilang months, sinoli, kasi tuwing magkikita sila ni Avic at suot ni Avic yung bracelet, sasabihin ni Maria, namimiss na kita, bracelet. Laging ganon. Kumusta ka na, bracelet? Okay ka lang ba dyan? I miss you, ganon. Hanggang sa isang araw, sabi ni Avic, sabi sa akin ni Lord, isoli ko na daw sa'yo itong bracelet na ito. Ha? Balik mo sa akin. Kaya naman, binigay ko na sa iyo yan eh. Hindi, sabi ni Lord, ibalik ko sa iyo. So binalik ni Avic yung bracelet sa kanya, tinanggap niya yung bracelet, tapos nilagay niya dun sa drawer. Alam niyo ba, shinare niya tong testimony na to 21 years after she received the bracelet back. At ang sabi niya, mula nang kinuha ko ulit yung bracelet na yon, hindi ko na siya nasuot. Hindi ko na siya nasuot dahil nawala na yung desire ko for that bracelet. Kung yung dati, ang saya-saya kong meron ako ng bracelet na yon, when it was returned to me, nawala yung amor ko dun sa bracelet. Hindi na siya makapagbigay ng joy sa akin. Hindi ko na siya paborito. Tinanong niya ngayon si Lord. Sabi niya, Lord, bakit ganon? Bakit nung dati gustong-gusto ko tong bracelet, pero nung sinunod naman kita, binigay ko dun sa babae. Tapos nung binalik sa akin, ayaw ko na dun sa bracelet kahit dati gustong-gusto ko ito. Alam mo ang sagot ni Lord sa kanya? Dahil kapag sinabi ko sa iyong ibigay mo ang isang bagay, pero itinago mo ito matapos kong sabihin na ibigay mo, nawawala ang kakayahan nito na magdala ng kasiyahan sa iyo. Nawawala yung power to bring joy of that material, of that item sa iyong buhay. I like it better in English. Ang sabi niya doon, sabi ni Lord sa kanya, that item, whatever it is, it will no longer has the anointing to be a blessing to you. Mawawala yung anointing nito, yung kakayanan nito na maging pagpapala sa'yo. You know, 2 weeks ago, I was in the CGN and we were talking about anointing. Si Dr. Evans,
Sylvia Evans, she was talking about the anointing. And the anointing is the power to operate in the calling and the commissioning. Iba yung calling at commissioning. Yung calling, ang sabi ng Lord, it's irrevocable. Kahit pa tinatakbuhan mo gaya ni Jonah, sabi ni Lord, irrevocable yan. Yan pa rin ang pagkatawag sa iyo. Your gifts are irrevocable. Your calling is irrevocable. Yung calling at commissioning. But it is the anointing that will make you effective in the calling. Kung ano yung pagkatawag sa iyo ni Lord, magiging effective ka lang if there is an anointing. Sabi ni Dr. Sylvia Evans, anointing is like a concentrated form of grace, and it is not to be meant, it's not to be compromised, not meant to be compromised between our desires and wills. Hindi pwedeng nagigiit tayo ng ating mga sariling kagustuhan. Dalawa lang daw ang pwede nating gawin sa anointing. Either you violate the anointing or you value it. I-value mo. Pahalagahan mo yung anointing or evaluate mo. Because if calling and commissioning is irrevocable, the anointing can be lost. Nawawala yung effectivity ng anointing sa buhay mo for you to function effectively. That's why you will see people, they were so effective in their ministry in the past, but after they violate the anointing for many times, nawawala yung glory sa kanilang mga muka. And many people assume that once you have the anointing, it will always stay the same. Kasi nag-operate ka dun sa anointing na yun, gumaling ka sa ministry, for example. Gaya ni Samson. Samson was anointed, to be a deliverer at the time against the Philistines, for the Israelites. Binigyan siya ng kakaibang kapangyarihan. Ang anointing na binigay kay Solomon ay the spirit of might. Napakalakas ni Samson. Sorry, hindi ni Solomon. Ni Samson. Kaya nung ginawa ni Samson, dahil na-attract siya sa mga iba-ibang mga babae. Kaya mga YAs dyan, mga Jenners, yung puso nyo, baka yung anointing mawala dahil na-attract siya. So si Samson, na-attract siya. Na-attract siya sa iba-ibang babae, lalo't higit na-attract siya kay Delilah. Kaya nung na-attract siya kay Delilah, merong mga pagkakataon na ni-risk niya ma-violate yung anointing niya. Pero nakita natin na even if he violated once, twice, nandun pa rin yung strength niya. That's why he assumed that it will never be lost. But the anointing was lost. So once God asked us to give away something precious to us, may isang bagay na pinapalet go sa iyo si Lord, na hirap kang i-let go, hindi mo pinakawalan yung isang bagay na yan, at naging takers lang tayo rather than givers, the anointing of that very blessing that you want to keep will be lost. Kahit pa yaman yan, ari-arian, nawawala na yung saysay nito na magbigay ng kaligayahan sa'yo. Kaya mapapansin nyo, yung iba kahit napakayaman, hindi sila masaya. Kaya sabi nga, the happiest people are those who are poor. Why? Because they are contented and happy even with small things. Pero yung mga mayayaman, kamkam pa ng kamkam, hindi ko sinasabing masamang maging mayaman. We want to reach that so that you can be a blessing. But if you keep it for yourself, it loses its power to give you joy. Lahat ng bagay, pag sinabi sa iyo ni Lord, i-let go mo, at hindi mo ni-let go, nawawala yung saya mo doon. Nawawala yung ligaya mo. There's going to be things and money that God's gonna ask you to part with. Kailangan mong kumawala. Sometimes sacrificially, and if you keep what God tells you to give away, hahanap ang kaaway ng paraan para nakawin sa'yo yung joy ng bagay na yon. Kaya napakalaking bahagi ng ating buhay ang pagiging mapagbigay at ang pagbibigay. Sabi sa talata, isang talatang pamilyar ang marami sa ating lahat, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Because God is a giver. Hindi maramot ang Panginoon. Hindi siya kuripot sa pagbibigay, and He is referred to as an abundant giver.
Pag sinabing abundant giver, hindi yung patarya-tarya, pa konti-konti. He gives abundantly, sobra-sobra. He's a God of more than enough. Hindi siya yung saktuhan lang na Diyos. At alam niyo po, we are created in His image. And His Spirit lives in us. So therefore, if our God is an abundant giver, we should also be givers. And I think that sometimes, even if you are a giver, at least sa aking buhay, sinasabi ko ito, na kahit pakiramdam mo ikaw naman ay mapagbigay, hindi ka naman madamot, we need to always recommit that we will not stop giving and we will need to commit to grow in giving. Hindi lang yung basta nagbibigay, kundi lumalago tayo sa pagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, Paul said to the Corinthian church, "See that you excel in the grace of giving." Meron siyang binigay na iba-ibang mga magagandang traits. Sabi niya pwedeng sa teaching, pwede sa prophesying, pwede iba-ibang ministry. Pero ang sabi ni Pablo, you excel. Paghusayan mo. Saan ka paghusayan? Paghusayan mo sa pagbibigay. Pag sinabing excel, it means to do as much as you possibly can. Hanggang sa sagad-sagad na kaya mong gawin. So wag nating hayaan ang ating mga sarili na mas stuck sa isang level ng pagbibigay. Baka 10 years ka ng mananampalataya, hanggang ngayon ang binibigay mo kay Lord ay 100 pesos. Pero ang iyong trabaho, pinagyaman ni Lord. Maganda na ang iyong estado, mas nakakabili ka na ngayon, hindi lang ng Nescafe, nakakabili ka na sa Starbucks. Pirated Starbucks. Nakakabili ka na ng milk tea, for example. Pero pag kinumpara mo ang sarili mo, ang binibigay mo ba kay Lord ay pabarya-barya pa rin. Pero sa ibang bagay, nag-excel ka, umangat ka, nag-grow ka. Pero sa area ng giving, hindi ka lumalago. Tapos proud ka, nakilalanin ang sarili mo as generous. Uy, generous ako. Nagbibigay ako. Kailangan nating laging i-desire na lumago at mag-excel sa ating pagbibigay in all forms. Na darating tayo sa isang level na mararamdaman natin na pag walang kurot o walang mararamdamang sakit o aray sa pagbibigay, hindi talaga tayo nagbigay pala. Kaya 2 years ago, meron tayong kinompose para sa Thanksgiving natin, yung kantang Masayang Nagbibigay. Sabi dun sa kanta, may galak akong magbibigay, nakangiting dala ang alay, kasi pwedeng yung alay mo, dadalhin mo, hindi ka nakangiti. Dala ng galak ba? Dala ng puso ay bit-bit, maging pitaka ay di magsusungit. Kasi yung pitaka mo minsan ang sungit, manang-mana sa amo. Ayaw magbigay. And so I like to refresh and reaffirm my commitment to be a giver and not just a taker. Very quickly lang, let me give you 3 lessons about generosity. Mabilis lang po ito. Number 1, generosity fights selfishness and greed. Kung merong antidote, ang pagiging makasarili at pagiging madamot, ayan ay ang pagbibigay. Yan ang gamot sa lason. Gamot sa bukol. Gamot yan sa lason. The best way to fight greed, yung gusto mo pa kahit meron ka na. Kasi yun yung greed yung pagiging ganid. Yung ganid kasi, meron ka na, busog ka na, ayaw mo pang tumigil. Busog ka na, susuka ka na, meron ka ng sobra-sobra, pero kuha ka pa ng kuha. And the best way to fight it is with generosity. Generosity is actually a weapon that God has given us. Kaya isa to sa constant prayer ko na wag akong maging sakim. Kasi alam nyo, ang default natin, mga tao, maging sakim at mangamkam. Default yan. Walang excuse dyan. Hindi pwede, wag nating husgahan yung ating katabi at sabihin, sa totoo lang, hinuhusgahan talaga kita. Ikaw talaga yung madamot. Pero lahat tayo innate na may kadamutan sa ating mga puso. Example, may dumating na relief. Isang box nagpadala ng maraming iba-ibang gamit. May ukay na libre sa church. Hali kayo, may ukay dito. Parang lahat gusto mong sa'yo mapunta kahit may pambili ka naman.
bagay sa akin to, kasya sa akin to eh. Hindi kasya sa'yo, sister, papayat ako, kasya sa akin to. Talagang ipipilit mo kahit meron kang pabili. You know, when I was in the CGN, may nag-bless po sa akin doon. May nag-abot sa akin, PK para sa'yo po ito. Ang binigay sa akin, ang conversion ay 80 Singapore dollars. Magkano yon? That's more than 3,000 pesos. Siguro mga 3,500. 3,500 or 3,600, ganyan. Yan ang binigay sa akin, converted sa peso. Pero binigay niya in dollars, pinapalit ko sa Sing dollars para magastos ko doon. So 80 Sing dollars ang kapalit. Doon sa hotel na pinagstayan namin, sa tuwing umaga na nagbe-breakfast kami, merong isang service crew doon na matanda sa dining. Maliit siyang babae, tas matanda na siya kasi sa Singapore, uso doon ang mga elderly na ine-employ pa nila. So yung service crew matanda na at pinagsisilbihan kaming mabuti kahit na siya, hukot. Medyo kuba na siya ganon, na parang tuwing lalapit siya, are you finished with the plates? Gusto ko sabihin, ako na ho maghuhugas na sige, wag na ho kayong kumilos-kilos. Ganon siya, pero pinagsisilbihan niya at nakangiti siya. And then sabi ni Lord sa akin, PK, ibigay mo yung $50 sa kanya. Sabi ko, lumayo ka sa akin, hindi ikaw yan, Lord. Hindi ikaw itong nagsasalita. Sabi ko, Lord, pangbibili ko na rin sana yun ng tsokolate sa mga anak kong hindi magkamayaw sa tsokolate. Pag nag-grocery kami, 2 araw lang, ubus na. Akala yata 7-Eleven ang bahay namin. Pag nag-grocery ako, tatawagin mga kapitbahay, uy, bagong grocery si Mami, may Yakult. Sabi ko, pambili ko sana ng kahit sneakers. Pero sabi ni Lord, ibigay mo yung $50. Pang-shopping ko sana. Pero pumikit ako. At ang sabi ko, Lord, totoo to. That day, I said, Lord, patayin nawa ng $50 na ito yung kasakiman sa puso ko. Kasi, kahit pa-let go ko yon, kaya ko namang bumili pa ng mga sneakers. Yung chocolate hindi sapatos. Kaya kong bumili ng KitKat. Kaya kong kahit tutuktukan ko yung mga anak ko, sige, bumili pa kayo ng Yakult. Kaya kong bumili, kaya sabi ko, Lord, patayin nawa ng $50 na ito, yung kasakiman sa puso ko. Tumayo ako at ibinigay ko kay auntie. Sabi ko kay auntie, hindi ito yung mga tipo, sige na, tago mo na para sa'yo to. Hindi yung mga ganong drama. Sabi ko, auntie, I want to bless you. Eh nung time na yon, naka-gloves pa siya kasi nagtatanggal siya ng mga leftover food. Sabi niya, oh, I don't expect this. Parang gusto niyang tanggihan. Sabi ko, no, I want to bless you. Tapos tinanggal niya yung gloves niya, kinuha niya. Sabi niya, thank you very much. I'm so happy. Pero you know, I was happier. She was happy to receive that, but I was happier. And it's actually a way that we can fight the enemy in our lives that will increase our joy, yung pagbibigay. And I can tell you right now, si Satan absolutely hates generosity. Kaya pag may bumubulong sa inyo at sinasabi, bigyan nyo naman si PK ng ganito. Bigyan nyo yung kapatid nyo ng ganito. Abutan nyo si ganyan. Minsan mangungusap si Lord sa inyo, yung katabi mo, i-bless mo, bigyan mo si ganito. Huwag kayong mag-alala, hindi si Satan yan. Si Satan kahit kailan hindi sasabihin sa yung magbigay. Si Lord ang nagsasabi sa iyo, i-bless mo si ganito, i-bless mo si ganyan. Again, generosity, fights selfishness and greed. Number 2, generosity is teaching us to behave like God. 1 John 3:16 says, by this we know and have come to understand the depth and the essence of God's precious love, that He was willing to lay down His life for us because He loved us, and we ought to lay our lives down for other believers. Sinabi din ito sa mensahe kagabi sa worship night. Ito yung disenyo ni Lord kasi nakahugis tayo sa Kanya, nakahulma tayo at ang desire niya kung ano yung character ni Lord, mapasa niya sa atin. At ang sabi niya, kung ako'y nagbigay ng buhay ko para sa inyo, ang expectation ni God, di ba ang social? Expectation ni God sa atin, para mas maganda ang church natin, palitan natin pang social, church ni God. Ang expectation ni Lord sa atin is for us to lay down our lives to our friends also, to other believers. In other words, ang expectation ng Panginoon is for us to behave the way that He did.
kung paano siyang naging mapagbigay, tayo din ay magiging mapagbigay. God is generous, and to be generous is to be like God. May we always say, good things are happening to me, and good things are happening through me. Hindi lang papunta sa'yo. Hindi lang palaging akin yan, kundi maging daluyan ka ng pagpapala. You see, God gives you forgiveness and He expects you to give it away. Yun yung generosity sa ibang bagay. Nakatanggap ka ng pagpapatawad, you are expected to release and forgiveness also. God gives you patience because He's patient with you, so He expects you to be patient with other people. Alam nga namang ikaw lang ang pagtiyagaan mo rin yung iba. Everything that God gives us, we are not just to store up and become like this stagnant pool of dead water. Kailangan dumadaloy, tumatagos, hindi natatambak sa'yo. I shared this last week when I ended Pastor Melanie's message, na ang problema sa atin, dahil 10% lang yung tithes, akala natin yung 90% atin. We forget that the whole 100% is still God's. And He just told us, 10% you give to me. But the 90%, you still ask God, Lord, para saan ito? Siyempre, gusto ni Lord ibigay yung para sa mabubuhay ka ng maalwan. Yung bills mo, yung iyong pagkain, pero yung lahat ng mga susobra, tanungin mo rin si Lord, Lord, kanino mo to gustong ibigay? Sino ang gusto mong pagpalain ko? It's to you and through you. So every time you let something flow through you, you make room for God to do something else for you. Kaya hindi nahihinto yung flow, nagtutuloy-tuloy. Kaya napag-isipan nyo na ba yung areas ng pagbibigay ninyo lately? Pang-apat na linggo na natin ang pagbibigay. Pag hindi pa naman umukilkil sa ating mga ulo ito, ewan ko na lang. Pero napag-isipan po ba natin ito? Have you asked yourself, am I being diligent in the area of giving? Am I giving as much as I can? And there are other people around me na merong mga needs na makukuha nila yung kanilang pangangailangan sa pamamagitan ko pala. Sabi ni Lord minsan sa atin, wag mo nang ipanalangin na gawin ko ang mga bagay na kaya mo namang gawin. Minsan kasi ang sabi ni Lord sa'yo, may lumapit sa'yo halimbawa, Sister, tulungan mo nga po kami kasi talagang ilang araw na kaming walang kain. Gutom na kaming mag-iina. Ang sagot mo, halika sister, pagpe-pray kita. Ang kailangan niya ano? Pagkain. Sabi ni Lord, wag mo nang ipag-pray na kaya mo namang ibigay na yung pagkain. Natural, pinananalangin natin sa Espiritu. But there are things that you can do immediately. Pero dahil maramo tayo, dadaan natin sa pagpe-pray kita, kapatid. Pero meron ka palang kakayahan. Meron kang natitira dyan, pero hindi mo pinakakawalan. Have you thought about it? Pero minsan naisip mo pala, pero hindi mo ginagawa. Ayaw mong gawin. Number 3, generosity is writing a bouncing check. Alam nyo, nakakasuhan dito sa atin ang tumatalbog na cheque. Ang kaso mo, may kaso dyan, Nina, ano bang tawag dun sa kaso na yon? BP 22. Brother Paulo 22. Ano yung BP? Basta anti-bouncing check law yun. Pero itong bouncing check na ito about generosity is something that is good. Galatians chapter 6 verse 7 says, be not deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, then that only is what he shall reap. I love the principle of sowing and reaping kasi it gives you a little measure of control over your life. Na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kung gusto mong maging friendly ang mga tao sa'yo, you be more friendly. Yun ang itatanim. You sow a seed of beginning to be more friendly with them. Because if you give, it will be given back to you. Sabi sa talata, good pressure, shaken down. You know, shaken down together and running over. Do you want running over blessings in your life?
Ay, hindi ako naniniwala. Do you want running over blessings in your life? And the way to get them is to be a giver. Because what you sow, you will reap. And I have the desire to excel in generosity. And I hope, I'm birthing one on the inside of you today. God gives us money and things to give away. And He gives us money and things for ourselves. Okay? May mga bagay na gusto rin naman ni Lord i-enjoy mo. Huwag kang mag-alala, hindi madamot si Lord. Hindi siya yung parang lagi na lang ibibigay. Lord, sige, lahat na lang, ibigay na lang. Bahala kayo dyan, lahat na lang. Hindi naman ganun si Lord. May maraming gusto si Lord na, para sa'yo to anak. Alam ko ma-enjoy mo to. Kasi kino-consider ni Lord yung mga bagay na gusto natin. Gusto ko masaya ka, bibigay ko sa'yo to. Etong damit na to, mahalaga sa'yo to, gusto mo to, sige, suotin mo yan. One day, nagising ako ng umaga, Monday, day off namin. Parang ako na, Lord, I want to do something for you today. Pero alam nyo, habang nasa kama ko, ang sabi ni Lord sa akin, no, Kathy, I want you to enjoy your day off. Matulog ka pa. Humiga ka lang dyan sa kama. Talagang na-shock ako, Lord, talaga, hindi mo ako huhusgahan na wala akong gagawin ngayong araw na spiritual? No, I want you to enjoy your day off. Alam niyo yung ginawa ko, literal? Ay, nagpagulong-gulong ako sa kama. Ang saya-saya. Gulong ako ng gulo sa kama. Ang sarap magpahinga. So He gives you things to enjoy for yourself, but He also gives you things and money and other resources and blessings to give away. Sabi sa talata, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So tuwing binibigyan ka ng Panginoon, God will give back to, so every time you give to God, God will give back to you of the part of what you have sown. Kasi hindi yun lahat kakainin, kundi para may matira kang itatanim ulit. Pag nag-harvest po tayo ng mga pananim, meron ka po din tinitira doon ng mga buto, mga binhi, para itatanim ulit. Kasi pag kinain mo lahat yon, wala nang para sa susunod na season. Okay? The only way to reap a harvest if you sow more seeds. Magtanim ng magtanim. So this is something we need to become, something that needs to become a regular habit for all of us. Sabi sa Bible, you will be enriched in every way so you can be generous on every occasion. Ine-enrich ka pala ni Lord, pinagyayaman ka ni Lord so that you can be generous on every occasion. Sa bawat pagkakataon. At ang sabi dun sa last part ng talata, so that through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Lahat magpapasalamat kay Lord. Lord, salamat, naalala ako ni kapatid na ganito. At dahil naalala niya na meron akong pangangailangan, nagpapasalamat ako sa iyo. Sorry, hindi pala 3 points, 4 points. It's okay, you can come. Patapos na rin, mabilis lang ako. Diba? Yan ang gusto ko, handa. Number 4, last one. Generosity is connected to an answered prayer. I like that. I believe generosity is connected to an answered prayer. Pwede niyong sabihin, totoo ba, PK? Hindi naman natin pwedeng bilhin yung sagot sa ating mga panalangin? But listen to this. Acts chapter 10 verse 2 says, there was a devout man and one who along with all of his household feared God. And he made many charitable donations to the Jewish people and he prayed to God always. Etong taong ito, si Cornelius, he was a Gentile. Hindi siya mananampalataya. Pero kahit hindi siya Hudyo, may takot siya sa Diyos. At dahil may takot siya sa Diyos, ang description sa kanya ng Bible is he was a giver. He was a charitable man. Lagi siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Tapos mapanalangin siya. Bukod sa siya'y mapagbigay, siya din ay mapanalangin tao. So wag tayong puro mapanalangin lang at walang pagbibigay. Magandang combination yung nananalangin ka, tapos sinasamahan mo ng generosity. Dahil in Acts 31, in that same chapter, ang sabi kay Cornelius, Cornelius, your prayer has been answered.
And your acts of charity have been remembered before God so that He is about to help you. Kaya siya tinulungan ng Diyos at narinig yung kanyang panalangin dahil ang sabi ng Panginoon, yung lahat ng ginawa mong tulong sa kapwa ay natatandaan ko. Yung pagtulong natin ng mga hindi nakikita, hindi naman palaging dapat i-broadcast. Mga kapatid, sister, brother, bibigyan ko ngayon si Sister Abig ng 50. Come on. Hindi dapat laging inaanunsyo. But every time you give to people, you bless somebody, you are a channel of blessing, it becomes a memorial. God never forgets them. Hindi nalilimot ni Lord. One of my favorite scriptures in the Bible is found in Galatians chapter 6 verse 10. Ang sabi sa, it taught me so much that, and I hope that you get something out of this too. Sabi doon, so then, while we as individual believers have the opportunity. Come on, how many opportunities are you missing? Ilang mga oportunidad yung kaya mong maging pagpapala sa iba pero napalampas mo? Yung nilagyan ka ni Lord ng pagkakataon sa harap mo na pagpalain yung kapatid mo pero hindi mo ginawa. Sabi sa Bible, each time you have an opportunity, it says, let us do good to all people, not only being helpful, but also doing that which promotes their spiritual well-being, especially be a blessing to those of the household of faith. Sa mga kasama natin sa pananampalataya, kung mabuti ka sa mga tao sa labas, nagiging pagpapala ka sa mga tao sa labas, bakit tayo hindi maging pagpapala sa ating mga kapatiran? It says, in layman's term, be mindful to be a blessing. Naisin mo at maging intentional ka na maging pagpapala. Have your mind full of ways that you can be a blessing. It means you do it on purpose. Sit and think every day, ano ang pwede kong magawa para sa ibang tao ngayong araw na ito? In conclusion, let me ask you this question. Kailan yung huling beses na meron kang ginawang pagpapala o binigay na pagpapala sa ating mga kapatid? Not just putting your tithes and offering here in the basket, but when you have intentionally gone your way and say, brother, sister, I want to bless you. Or how about this? How about if you commit, meron tayong commitment sa bawat araw to put a smile on at least 3 people every day. Maging intention natin ito, maging commitment natin. It can be just give them a compliment, smile at them, do something good, be a blessing. Kasi pag tiningnan po natin, what if lahat ng taga Cornerstone Marikina, dito na natin simulan, lahat ng taga Cornerstone Marikina at lahat ng mga mananampalataya, ang naging commitment din nila is I'm going to put a smile on at least 3 faces of the people I encountered today. Napakaraming ngingiti. And the world will be filled with smiling faces. Not grumpy, not grouchy. When you're going out and you're going to be around people, think about whom you're going to be around with. And ask God if there's anything that you might take to bless them with. Intentional kasi Imi-meet mo pa lang, nagkaroon ka na ng intention na, Lord, how can I be a blessing to this person? Imi-meet ko siya mamaya. Pupunta ako sa opisina, makikita ko tong mga taong ito. Lord, ma-encounter ko to pagpunta ko sa rehearsal, halimbawa. Lord, I will meet these people, makakasabay ko sa jeep, for example, even if you don't know them. Lord, I want to be a blessing to them. Kaya pala minsan laging magdadala ng, meron akong mga maliliit na candy, chocolates, and as the Lord tells you, brother, sister, kasabay mo sa jeep, hindi ito ang bayad ko sa jeep, ha? But I want to bless you with this one. Guaranteed, it will make them smile. Okay? Tell them what looks good on them. Bagay sa'yo yan, kapatid. Maganda yung buhok mo, bagay sa'yo, yung gupit mo, etc. Huwag nyo nang palaging sabihin, nahanap ko yung barbero mo, papasalvage ko, kasi talagang hindi maganda. It's more blessed to give than to receive.
I love this scripture, Acts 10 verse 38. See how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with great power. And he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil because God was with him. You know, I want to leave with you this thought today, that any one of us can get up and do about doing good. Go about doing good. Let that be your goal every day. I'm gonna get out of this bed today. Yan ang goal mo. Babangon ako sa kama na ito, Panginoon. At hindi ako para magmukmuk lang ngayong araw. Hindi ako magiging parang awang-awa sa aking sarili ngayong araw. Hindi ako magko-complain. I'm not going to be in a grouchy mood because I don't have everything I want. But I'm just going to go about being a blessing to other people today. Pass on the goodness. You have received goodness from God, you pass it on. Say, I receive this from the Lord, let me be a blessing. Do random acts of kindness. Bless somebody. Hindi naman kailangan malaki. Binigyan mo pala, naalala kita, sister, alam ko, paborito mo, ding-dong, binili kitang ding-dong. Binili kitang mani, o binili kita ng ice candy, o kung ano pa. Because you just want to be a blessing to them. Amen? Make that commitment. And so today we will end the service with renewing our commitment to God to excel in the area of giving. Let's all stand. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Father. Lord, we thank you. We thank you that you are a God who gives and don't withhold good gifts to your children. Salamat, Lord, na meron kang binigay sa amin na pattern kung paano maging mapagbigay. Ibinigay mo ang halimbawa ng iyong sarili na nabinigay ang iyong buktong na anak para sa amin. Lord, tulungan mo kami na wag maging sakim, wag laging mangamkam, wag maging madamot, wag maging ganid, wag palaging isipin ang aming mga sarili. Kundi tulungan mo kami, Lord, na laging maging desisyon sa bawat araw na makapagpasaya ng ibang tao. Maging daluyan mo kami ng pagpapala mo. Patayin mo ang anumang kasakiman sa aming mga puso. We want to operate, Lord, in the anointing that it will, whatever it is that you have blessed us with, it will continue to bring joy to us. We pray, Lord, that we will move in the Spirit, na makita namin ang kamay mo at ang pagkilos mo sa anumang area na aming ginagalawan. That we will always make a decision to renew our commitment to grow in the area of giving. Huwag kaming ma-stuck, Lord, sa isang level lang ng pagbibigay, kundi lumago pa kami. Kahit pa sa aming kakulangan, sa aming kagipitan, tulungan mo kami, Lord, ng patuloy na maging mapagbigay sa aming kapwa. We thank you, Jesus. All these things, Lord, we ask that you will help us, enable us with your grace, with the power of the blood of Jesus. All these things we ask in your name. Amen. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace, both now and forevermore. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence faultless before his throne. To him be the glory, the power, and authority in Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless you. Next week na po ang ating anniversary. Huwag kalilimutan. This is going to be a big celebration for us.